continue sa ating Sunday worship service. Okay? Brother Bernard, pwede ba ipasok ang ating whiteboard, please? Okay, tayo please for our scriptural reading. May I invite you to please open your Bible in the book of 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Second Timothy chapter 2, please. Let us start reading verse number 15 until verse number 25. Verse 15 to 25. 2 Timothy chapter 2, verses 15 to 25. Let me read verse 15. Please read verse 16. And let's read all together verse number 25. Amen. All right, verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And their word will eat as doth a canker, of whom Hymenaeus and Philetus. Who concerning the truth of her, saying that the resurrection is past already, and our growth of faith of some. 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. But in great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some of water and some of its water. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and met for the master's use, and prepared unto every good work. Lead also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of pure heart. Verse 23, but foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender stripes. Altogether 25, in meekness instructing that those oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. May the Lord bless the precious word. Father, we thank you this afternoon. Thank you for the cold weather. Thank you for the time we can fellowship once again with your word. And thank you for this passage of scripture. As we proceed to our Bible study, verse by verse, help us, Lord, to learn something this afternoon. Holy Spirit of God, be our guide, be our teacher this afternoon. And I hope and pray it will minister your word, Lord, to your people this time. I pray for those members who are still traveling, maybe right now, help them to reach this place safely. And Lord, mag-enjoy kami ng iyong salita. Thank you, Father, for the song offering, reminding us what kind of God we have. Lord, we have a miraculous of God who is omnipotent. He can do everything He wants. And that, Lord, even our salvation. Thank you. Be with us for the whole duration of our afternoon service. Remove any distractions sa aming gitna. Mga bata, tulungan yung aming makontrol sila, lalo na si Clint. And also remove, Lord, dizziness, na sana we can be able to concentrate. Huwag kaming maantok, Panginoong Diyos, makapagbigay panahon kami po sa inyo. Maraming salamat. We love you, Lord. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. And amen. Thank you. Please be seated.
Alright, sabi ng verse 15, sa ating binasa, we are told, we are encouraged, verse 15, to study, to show thyself approved. Take note the word, approved, and to God. A workman, that is you and me. Tayo po yan, ang mga believers. A workman that needeth not to be ashamed, not only referring to Timothy, that workman there, but also to us. Needeth, that is necessary, not to be ashamed. Instead, rightly dividing the word of truth. So there are several things we are going to discuss in what way we can be approved unto God. Okay, sa anong paraan tayo maging approved and to God. Alright, firstly, dyan sa verse 15. Okay? Very common. First, divide. Ano dapat? Ang sabi ng Bible, the word, amen, of truth. Ano ang i-divide natin? The word of truth. Hindi yung error. Okay, kasi walang error sa Bible. Ang i-divide natin, take note, is the word of truth. So, gi-encourage tayo na properly, okay, ihiwalay-hiwalay natin ang salita ng katotohanan. The word of truth. Okay, so dito papasok po yung rightly dividing the word of truth. Now, take note, sa Bible, merong tatlong recipient nag-receive ng o sinulatan sa Bible. Tatlo po yan. Okay, dapat nating maintindihan. Una, Israel. Pangalawa, Gentile. Pangatlo is the church. The church. So ito po yung tatlong recipient. Okay? Nagatanggap. Okay? Or gi-address ang Bible. Alright? So may mga verses sa Bible na intended lang sa Israel. May mga verses sa Bible, may command intended lang sa mga Gentile. At may mga sulat intended para sa church. So kailangan ma-identify natin, saan ba tayo? Saang letter ba sulat ang para sa atin? Now, let me give you example, Exodus 31. Look at Exodus 31. Okay. Just a few example. Exodus chapter 31. Anong instruction dito ng Diyos sa kay Moses? Okay. Exodus 31, please. Look at verse 13. O 12. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak thou unto the children of Israel. So take note, sinabihan ng Diyos si Moses at ito'y salitain niya, sabihin niya sa bansang Israel. Verily, my Sabbath ye shall keep. For it is a sign, take note between me and you throughout your what? Generations. Take note that word. That ye may know that I am the Lord that sanctify you. 14. Ye shall keep the Sabbath, therefore, for it is holy unto you. Everyone that defileth, it shall surely be put to death. Sino mang nag-violate. For whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. 6 days may work be done. Sa 6 na araw, magtrabaho ka. But in the 7th is the Sabbath of rest, holy to the Lord. Whosoever doeth, inulit-uli sa verse 14, whosoever or anybody doeth any work in the Sabbath day, anong consequences? He shall what? Surely be put to death. Papatayin ang sino mang magtrabaho during Sabbath day at makita ang kaparusahan, patayin. Oh, ganun katindi. 16. Wherefore, the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath
throughout their generations for a perpetual covenant. 17, it is a sign, take note this word, between me and the children of Israel forever. Naintindihan natin? So, kanino ba ang Sabat? Kanino lang? Sa Israel. Bakit? Sabi ng Diyos, perpetual covenant between me and the children of Israel. So, totoo may Sabat. Talagang sinulat sa Bible na may Sabat. Dapat gawin, dapat sundin ang Sabat. Pero, dapat nating malaman kanino sinabi at para kanino po yung utos na yon. Maliwanag for the children of Israel. Between me and the children of Israel. O, ang mali ngayon, ano ang sabadista? Di ba? Tanong, children of Israel ba sila? Saang lahi? Ang children of Israel may 12, may 12 tribes. Issachar, Dan, Zabulon, Naphtali, Manasseh, marami pa, Simeon. Anak po yan ni Jacob, 12. Okay? Now, tanong, saang lahi sila nabilong? Hindi, kaya nandiyan sa Bible. Sabado kami gasimba. Sabat kasi nasa Bible. Oo nga, wala ako nag-argue, nasa Bible. Pero ang tanong, para ba yan sa atin ngayon? Na hindi mga Hudyo. Hindi tayo Hudyo, sa Israel lang yan. Ikaw, bakit nag-observe ka? Hudyo ka ba? Hindi naman. So, doon natin maintindihan. Kapag walang right division, makamikos-mikos na tayo nito. Ang para sa Israel, gi-apply natin. Ang para sa atin, wala natin gi-apply. So, example pa lang yan na ang Sabat, maliwanag na sa Bible, pero yan na yan para sa Israel. So, tayo kay hindi tayo Israel, hindi tayo kabilang, wala tayo dyan. Hindi tayo kasama yan. Pangalawa, ano pa? Example, Sabat, pangalawa pa. Dietary law. Anong dietary law? Marami sa Bible. Pero di ako kasi medyo, nagiubo ako mga kapatid, medyo paos pa ako. Pero nasa Bible, bawal kainin yung paa na tuhok, yung may sipak, ano ang tawag dan? Na divide. Tapos hindi mag-chew. Dito lang kain. Pangatlo, yung may mga walang himbis. Bawal na sa Bible. Ipinagbawal. Pero ang tanong, kanino ipinagbawal? Sa Hudyo pa rin. Kasi dietary law nila, identity nila, nakakaiba sa lahat na bansa, sa buong mundo, sila covenant nila yan between the Lord and the children of Israel. Ibig sabihin, nagbigay si Lord ng special diet para sa mga Israelite na hindi pwede nilang sundin yung mga bansa na doon nakapalibot sa kanila. Kasi iba sila, chosen nation sila, mga kapatid. Ngayon, bakit mo i-apply? Hindi ka man Hudyo. Kaya kumakain tayo ng hito, kumakain tayo ng pusit. Amen? Kumakain tayo ng shrimp, kumakain tayo ng crabs. Bakit? Kasi wala tayo, hindi tayo binigyan ng instruction na ipinagbawal sa atin na yan. Hello, amen? Kaya dapat intindihin natin, kanino ba yan? Kanino inutos yan, mga kapatid? Okay? Take note, may Israel. Israel means Jew. Jew. So may mga utos sa Bible intended lang. Dapat ma-identify natin kanino ba yan. Okay? Sa Gentile ba yan o sa church yan? Sa church. Okay? So dapat ma-identify natin. Gusto ko pa sana magbigay ng Gentile na para sa sa church, mga kapatid. But napakaliwanag sabi ng Bible na dapat ma-identify natin. Okay, it is a sign between me and the children of Israel forever. Kaya until ngayon, ang Sabat nag-take effect pa rin sa Israel. Kasi nga sabi dito, forever. Forever. Even until that, doon sa, tawag dito, until doon Brad sa tribulation period, meron pa din doon, nag-take effect. Mawala lang yung Sabat doon na sa millennium kasi universal na. Si Lord Jesus Christ na. Siya na mag-sit ng King of Kings and Lord of Lords. Okay? So, maliwanag po yan, mga kapatid. Okay? So, dapat alam natin, i-identify natin, kaya nga,
may kanta sa mga, narinig ko pa ito sa Katipunan, every book of the Bible is mine, every chapter of the verse is mine, la 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 la, hello, every verse in the chapter of the book is mine. Oh, may kanta silang ganun. Mali po yun, kapatid. Unscriptural yun. Hindi mo pwedeng i-claim ang para sa Hudyo. Oo. Hindi pwede, every chapter is mine, every verse is mine, every book is mine. Hindi po. Dapat intindihin natin. Hello, amen? Oh, so, dapat maliwanag, mga kapatid. Alright. So, rightly dividing the word of truth. The word of truth. So, dapat i-specify natin. Sa basura nga, merong segregation, di ba? I-segregate. O sa amin, sa Osita, pag hindi mo gisegregate, ang nabubulok wala. Daan-daanan lang ng kolektor, brad, nagkolekta ng basura. Kasi dapat masegregate. Ang plastic at lata, ang mga ang silupin, iba. O kung dito nga sa practical sa mundo, merong right dividing, may division, ano pa sa Panginoon? Alright? So, andun. Ang Panginoon, Pastor, saan nagsimula yung right division? Rightly dividing. Sa creation pa lang, meron na. Light and darkness. Land and sea. Heaven and earth. Right division na yun. Male and female. Walang gitna. So, maliwanag. Ang Panginoong Diyos nag-start. Sa creation pa lang, may right division na. Kaya dito, okay, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word. Ano ang i-divide natin? The word of truth. Yun nga, kasi ang Bible, parang puzzle ba? I-place mo lang. Walang mali dyan. I-plaster mo lang kung saan siya napabilang. Okay? I-proper lang natin, mga kapatid. Proper, saan siya applicable. Now, take note, merong tenses ang Bible. Past, okay, present, and kahit sa mga elementary, basic, di ba? Basic, andyan. The same sa Bible. May mga verses na tapos na. Okay, tanong, magawa ka ng arka, applicable pa ba ngayon? Hindi na. Kanino ba yan sinabi, magawa ka, build me an ark? Mag-build ka ng ark? Hindi ka si Noah. Isa lang si Noah. Okay? Isa lang si Noah. Hindi natin pwedeng i-claim yon. And then present ngayon. At tapos, future. May mga verses na future pa. Okay? Like Revelation, future po yan. Hindi natin pwedeng i-apply ngayon. Yung 7 churches, Brad, coming pa lang yung churches na yan. Wala pa yan ngayon. Oo. Doon yan siya sa, mga kapatid, sa future mangyayari. Okay? So, next. At least, alam natin. Ano natin pagbasa ang ating Bible? Okay? Later on, i-discuss pa natin deeper. Okay? How to become approved unto God? Divide the word of truth. Number 2, verse number 19. Let's go back to 2 Timothy chapter 2, verse number 19. Alright, 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ, what? Depart from iniquity. Alright. So not only we are told to divide the word of truth, but also we are encouraged, we are told to depart from what? Iniquity. Iniquity. Si Paul, nagbigay po ng advice kay young Timothy. Sabihan po siya, gi-caution siya, gi-warn siya. Alright? Gi-warn siya ni Timothy as a youth. At sabi niya, Timothy, mag-ingat ka. At sabi niya, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So that to depart is what? To abstain. To
refrain. To refrain from what? Any appearance of evil. So bilang mga Kristiyano, we are told, depart. Amen? Iniquity, any form of iniquity. Ngayon sa panahon natin, ang dami nang pwede tayong magkasala, hindi tayo mag-ingat. Hello, amen? Maraming mga temptation ngayon. Number one, ang social media. Kung di tayo maingat, kapatid, di tayo responsible. Hello? Young people, ang daming temptation dyan. Oh, mga parents, bantayan natin ating mga anak. Oh, ang daming pwedeng gawin dyan, Brad. Mag-scam, kung ano-ano na lang. Oh, nagataas ngayon ang cybercrime natin, rate, na ginagamit yung mga social media para manloko ng tao, para manglamang ng tao. Ang iniquity, nagataas ngayon, naga-increase. But bilang Kristiyano, mga kapatid, no? Alam niyo po, pahirap na pahirap ang testimony ng Christian ngayon. Kasi habang tumatagal, ang mundo ngayon, ang what is wrong is acceptable na. Parang tinatanggap na, parang ang trend ngayon ng iniquity, parang normal na lang, nagiging normal na. At minsan ang Christian parang namamanhid na rin na hindi na natin mamalaya na ang mali, parang ginatulirit na natin. Parang sinasabi natin, okay na. No? Parang dahan-dahan, parang tanggap na rin sa mga Kristiyano ang mali. Hello? Brad, mag-ingat tayo. Kaya kung titingnan mo ngayon ang panahon, grabe. Mga bata pa lang ngayon, grabe na ang exposure sa mga mali. Tingnan mo ang mga bata ngayon, even kami, nahirapan kami ni Ma'am Vic. Si Clint pa lang, pero makita mo yung ugali ng mga bata ngayon, di ba? Mapapansin mo, grabe na, padungol ng padungol. Kahit anong mong turo, anong disiplina, ang mga bata ngayon, nako, sabihin ko sa inyo, hirap na. Hello, amen? Bakit? Sa nakikita nila sa paligid. Mga kapwa nila bata, sa environment, sa TV, sa social media. Ito yung mga factors na nagkukurap sa kanilang mind. Anong una ng bata, 7 years old, 10 years old, parang andyan pang innocence. Innocente pa, parang hindi pa masyadong exposed. Ngayon, 7 years old, marunong nang magbinastos. 8 years old, grabe ng baba. Normal na lang ang mga binuang, normal na magsabat-sabat sa parents. Grabe mga kapatid. Iniquity is abound in the last days, sabi ng Bible. But the Bible says, we need to depart. As Christians, we need to stand. Amen? Huwag tayong mag-approve. What is wrong, parents? Kung ano ang mali, dapat disiplinahin natin ating anak. Nakakalungkot ngayon ang pagdisiplina ng anak, tinatawag ng krimen. Kaya maraming mga bata ngayon, mga youth, na di natakot lumaban, di natakot magsagot-sagot. Kasi pag paluin mo sila ngayon, Brad? Gawin ka na, kasuhan ka na. Maging kriminal ka na sa sarili mong anak na gidisiplina, pwede kang makulong. Dito ka lang makakita sa bansa natin na ang pagdisiplina is isang krimen. And time will come, wala na. Wala nang disiplina. Darating yung panahon, lahat ng mga tao, mga kabataan sa Pilipinas, wala nang disiplina. Kasi may maling batas ginawa ang ating mga mambabatas na ang pagdisiplina ay isang krimen. Talagang, I tell you mga kapatid, 10 years from now, 5 years from now, I don't know anong klaseng generation tayo. I-compare mo sa una. Anong panahon natin una? Iniquity. Let everyone that nameth, meaning anybody who claim to be a Christian, seems to be a Christian, professing to be a Christian, ano dapat? Dapat makita, nag-jive mga kapatid, ang kanyang claim at ang kanyang aksyon. Kung nag-claim siya na Christian, belongs to Christ, he should depart from iniquity. Yun ang gustong i-point out ni Paul, na kung ikaw ga-claim ka na Christian, you should depart from iniquity. Let everyone that nameth the name of Christ, depart from what? Iniquity.
Hindi pwede na, ga-claim ka Christian, samantala ang action mo, wala nag-back up sa pag-claim mo. Hindi pwedeng ganon. Dapat mag-match ang ating action at ang ating sinasabi. Depart from iniquity. Depart from iniquity. There should be a departure. Abstain. Refrain. Mga kapatid. Oh? Huwag tayong mag-compromise. Huwag tayong mag-conform. Maliwanag ang Bible. Alright. Instead, verse 21. If any man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and met for the master's use. Instead, i-develop natin ang ating service. Amen? Pag nag-depart ka sa iniquity, automatic po mga kapatid, ma-develop mo ang iyong service. Paano po? Sabi ng ating binasa, we need to purge. Purge. Oh. Purge. Diyan natin kinuha ang word nga purga. Purge. Cleanse. Or detoxify. Detoxify, detox. Alisin ang mga toxin sa katawan mo. Merong gadget, ilagay sa tubig yung iyang kanyang cord, tapos lagyan ang basin, lagyan ng tubig, tapos yung gadget, ilublob mo ang paa mo. Detoxifier yun na machine. After 10 minutes ba, makita mo, maghiluwis ang tubig, tapos mag-dark. So, ang mga toxin ng katawan natin, gi-absorb niya. Dahil yung machine na yun, detoxifier. Kasi ang ating katawan, puno ng mga toxins sa pagkain, sa hangin, sa tubig, etc., etc. So, kailangan. At yun yung mga bagay na nag-cause sa atin ng sakit. Spiritually speaking, ganun din. I-detox natin ang ating katawan, ating sarili, ang ating Christian life. Amen? Sabi ng Bible, but in a great house, there are not only vessels, verse 20, vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. At sabi ng 21 ni Paul, if any man therefore purge himself from this, he shall be what? A vessel. Anong klaseng vessel? Honor. Okay? Tapos, ano pa? Sanctified. Amen? Sanctified. And then, met. Met. The word met means suitable. Okay? Suitable or fit. Fit for what? The master's use. Master's use. So, dapat pala tayo maging honorable. Honor ang ating katawan. Para makonsider nga ang ating service totoo. Dapat sanctified tayo. And then met tayo. Suitable. Okay? Fit for the master's use. Si Lord hindi maggamit ng vessel para vessel na dishonor. No? Vessel na hindi sanctified. Gusto ni Lord na dapat ang ating, bago niya gamitin ang isang bagay, He makes sure na ito ay dapat fit for the master's use. Meaning, malinis. Amen? Okay? Prepared unto every good work. Make sure, yung nag-play dito, ha? Baka magaling kayo mag-play dito ng recorder. Ga-play kayo ng melodica. Ga-play kayo anything instrument. Pero ang buhay niyo sa labas. Hello, amen? Hindi ko alam anong buhay ninyo sa labas. Hindi nakamonitor si pastor sa inyong young people. Pero niloloko yung sarili ninyo. Ga-play kayo pero hindi na-glorify si Lord because by something hindi maganda ginagawa ninyo. Gusto ni Lord, yung vessel gagamitin niya malinis. Sinong tao
gaganahan mag-inom magamit ng baso tapos ang dumi. Plato marumi. Pinggan marumi, kutsara marumi. Sabi ko sa bahay, kina Ate Ruby at Hana, dapat twice a week, ibabad ninyo sa tubig, pakuluan ninyo ating kutsara. O, tapos pag naghugas yan, dapat iganon-ganon yan, kay direct sa mouth natin yan. Mga baso, direct yan sa mouth natin. Dapat linisan, di bali na yung yung sa labas, importante yung opening. Ito yung, dapat malinis yan. Kasi direct sa mouth. Hello, amen? Kaya ako kakain sa karinderya pag ang mga, wala akong dalang kutsara, tinidor, di ako kakain pag yung gibabaran sa kutsara, hindi init tubig. Di bali na magkamay ako, wag na lang yung thank you na lang. Di mo alam. Kung sa human side natin, gusto natin malinis, Panginoon pa kaya? Panginoon pa kaya? Amen? Kung mitikuloso tayo na tao, Panginoon pa kaya? Amen? Master's use. I-develop natin ating service. Tutuhanin natin ating service. Sabi ni Paul, purge. If any man therefore purge himself, until na ma-purge natin ang ating sarili, kapatid, that's the time na ma-develop natin ang ating service. That's the time maging prepared tayo unto every good work. Okay? So, kailangan natin i-purge. May purging, may cleansing sa ating sarili. Kaya kung wala yan, mga kapatid, okay, hindi natin mag-glorify ang Panginoon. Let's develop. Okay? Sana hindi lang tayo hanggang simba, hanggang upo at makinig. Do something for God. Amen? Find ways na tayo po'y makapaglingkod, ma-improve pa natin aside sa basic nating ginagawa magsimba. Do something na makaminister ka sa ibang tao. And by the way, God willing, ngayong Wednesday, mag-start na tayo ng discipleship. Lahat tayo. So lahat na nasa Wednesday, mag-discipleship tayo. Partner. May pipiliin ako ba mag-disciple, ang iba i-disciple. After that, mag-graduate tayo dito sa loob. Tayo naman, maghanap tayo ng prospect sa labas na i-disciple natin. Oo. So si Pastor, konti na lang siguro, 10 to 20 minutes, 15 to 20 minutes na lang ang aking devotional. After that, pray tayo. Then, partner na tayo. Tapos, doon na tayo mag-dismiss. Kayo na mag-dismiss, partner after sa discipleship. Kasi kailangan natin mag-grow. Kailangan natin na hindi lang. Lahat tayo dito mag-minister. Lahat tayo dito gusto ng Panginoong Diyos. Hindi tayo forever student. Gusto ni Lord. Teacher tayo. Oh. So, mag-strive tayo, mga kapatid. Let's develop. Amen? Let's develop our service to God. Oh? Gusto ni Lord maging honorable ang ating service, sanctified and met for the Master's use. Amen. What else? Paano tayo maging approved unto God? Let's divide the word of truth. Let's depart from iniquity. Let's develop our service. Our service. And what else? Number 4. Verse 22. Verse 22. Look at verse 22. Let's read. Ready, go. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Distance. Pang-apat, distance. Sa sasakyan, keep distance. Di ba? Huwag ka masyadong magbuntot. Huwag ka masyadong magdikit. Para pag may emergency, nag-stop yung nasa unahan mo, may time ka pa, makaprepare. Kasi may distance ka. Mostly sa nababangga o nakabunggo, kasi walang distance.
Masyado, di ba? Tricycle driver, ala, duot yun, pang. Ngayon, pang, wala. Ang stoplight, ang taillight sa SUV, wasak. Walang tawa si Butsoy nung una, 15,000. Kaya pag once nabunggo mo ang isa ka, ang tawag doon ba, taillight, di pwede magbili ba ng hindi partner? May partner talaga, hindi pwede isa lang, talagang pares yan. Magkanong pares? 15,000. Dali-dali siya, tawag, pastor, buligi ko, pastor. Diin ka, ari ko sa traffic, pastor. Ano ka? May nabungguan ko. Ari na, sadya na rin karoon. Nga man, kaya dikit-dikit. Sabi ng traffic light, ang balibot sa'yo, nagbiglabi sa stop, sir. Anong explanation ng traffic? Basta gani ikaw nakabunggo sa buli, mali mo gina. Kaya ikaw ang galantaw. Kaya, sili niya, kung ano ka kalaba, kadako mo sa lakyan, amo man ang distance mo. Kung imo sa lakyan, SUV, amo man ang distance mo. Kung ano ang ano mo. Kung tricycle, amo man ang distance mo dito. Sabi ng traffic. Katul-katul siya, pakiluoy, sir. Tricycle driver lang ko, sir. Ano na, kay gibungguan mong buli ko. Ambot, ano to niya, giistorya to niyang, distance, importante. Distansya, amigo. Hello? Sa Bible, meron, Brad. Flee, also, what? Youthful, lust. Ano dapat? Lalo na mga young people, kay mapusok mga young people. Amo gani na, kung kayo, mga teens pa lang, ga-eskwela pa, iwas anay migo-migo, miga-miga. Kay dira ang cause number 1 sa problema. Kung hindi ma-guard, hindi mabantayan, hindi makontrol inang mga bagay na amo nang guba sa imo nga pag-eskwela. That's why hindi anay, distansya. Kasi sitan ang temptation, ara. Ara ang temptation always. Okay? Mga young people, sana maliwanag yan sa inyo. Na may right time po. Youthful lust, diyan nagsisimula. Diyan nagsisimula. Distance. Anong sabi ng Bible? Flee. Flee. Anong flee? Sibat. Amen? Malayo. Distansya. Flee also youthful lust. Youthful. Ang sabi niya dito, warn ito. Bakit? Kasi si Timothy, youth din siya. Bata pa siya. Kaya may possibility nga pwede din siyang matempt. Kaya sabi ni Paul, Timothy, mag-ingat ka. Bata ka pa, alam ko, mapusok ka pa. Kaya ingat ka para di masira ang ministry mo. Okay. Mag-ingat. Distansya. And even mga pastors, warning din. Hello, amen? Sabi ni Pastor Season, I will not allow myself to take pictures with young ladies or any lady except my wife and my daughter. And that is true, amen? Pastor, mahilig ka pa picture-picture to sa mga young people, tapos may paakbay-akbay pa, agoy. Pastilan, Maria. Amen? Ingat. Lalo na sa mga private na mga lugar. Huwag kang makipag-schedule, makipagkita kung di mo kasama wife mo. Or anybody. Huwag ka rin mag-visit kung mag-isa. Kaya dyan magsimula ang temptation. Warning ito sa lahat, Brad. May mga pastors na nahulog. Siguro hindi nahulog sa finances, hindi nahulog sa doctrine, pero nahulog sa immorality. And I can tell you, mga kapatid, in fact, may pinasa sa akin, kaibigan kong pastor, na website na lahat ng mga pastor, mga scandalous pastor, alleged, mga kapatid. Di nila matrace up kanino ito, pero may website, may link na lahat ng mga pastors, mostly sa Pilipinas, na mga kapatid, na involved sa immorality, scandalous, finances, sa pira, kakalungkot. Mga big names ang pangalan. At kung i-mention ko ngayon, masasyak kayo sa pangalan.
Aside sa Cagayan, na si Andalis. Grabe. Ilang babae, mga workers nila, ng mga babae. Kung ang pastor, Brad, ang pastor na ha? Ano pa kaya ang hindi pastor? Amen? Kaya mga men, ingat tayo, Brad. Amen? Ingat tayo. Warning sa ating lahat. Kaya ang temptation, Brad, before you know it, tapos na. Bago mo nalaman, agoy, wala na. Seconds lang, pero sira ng buhay mo. Seconds lang, pero sira ng ministry mo. Pinagpalit mo lang sa sandaling kaligayahan, pero habang buhay na pagdurusa. Pero sometimes, Brad, andyan ka sa actual na temptation, di ka makapag-isip kung ano ang consequences. Kaya iniisip mo dyan lang, pero later on, pag nakamarasmas ka na, doon ang epekto. At babaunin mo yan habang buhay. Anong sabi ng Bible, Ma'am Joy? A good name is rather to be chosen than great riches, than rubies. Ecclesiastes and Proverbs. Mga kapatid, bahala pobrita, Brad, bahalag simple lang atong simbahan, bahalag hindi ta kilala, bahala og ginatamay ta, basta kay wala ta anomalya. Amen? Wala ta ginahimo nga mga iskandalo, mga ginatago nga mga, di ba? Di bali na. Laiton ta nila, sabihin na nila lahat, kulto na sila, kulto na, ano na sila, hindi na natama, hindi na nabaptize, pabayi. As long, mga kapatid, nga, okay, maka-direct na ba? Our conscience ba? Limpyo. Maka-eye to eye ta sa ilang aman, kay way ta ginatago. Amen? Anhon man ang dako simbahan, damo mga membro, manggaranon mga membro, pero may pangalan, nabahiran, may something na. Wala na. Amen? Mga kapatid. Kaya magtulungan tayo. Kaya isa lang sa atin magkasala, apektado tayong lahat. At mahirap na po bumangon pag mayroon ng something. Ang recovery period, mga kapatid, napakatagal po. Okay? Kaya yung qualification ng pastor, importante po yan. May mga tao na hindi na yan, pastor, aspiration na lang, yung idea lang dapat, pero walang makakuha ng ganyan. Mali po yun. Gilagay ni Paul doon, ng Panginoong Diyos, may qualification ang pastor, kasi mataas ang office ng pagiging pastor. Amen? Kung wala tayong qualification, kahit sino na lang para pwede magpastor. Kaya wala namang qualification. Hello, amen? Mataas, mga kapatid, ang standard. Kung ang sa secular, may mga qualification sila. Ganito dapat, number 1, number 2, number 3. Much more ang Panginoon. Kay highest office ang nilagay niya dyan. Kung walang qualification, wala na rin disqualification. Wala na pwede tayong i-disqualify. Depart. Distance. Flee. Flee. Youthful lust. Hello, amen? Kung di pa kayo kasal, huwag mo nang magsige holding hands. Amen, mga young people. Iwasan nyo yan. Tapos, what else? Follow. Instead, ang pag-flee, ang gawin natin, follow righteousness. Hello, amen? Sundin natin ang righteousness. Ako, alam ko man kung sino nang dapat. Si Rachel, may nag-ano ito sa akin, nagpaalam. Go ahead. Graduate na yan, wala akong problema, Brad. Pero sabi ko sa lalaki, wag mong gawing Brad, trial and error ang young people ko. Kasi ba, pinag-pray namin yan, nag-invest ako ng buhay ko dyan. Ayaw kong praktisanan yung people ko. Ayaw ko yung, iprangka ko yung lalaki. Brad, ayaw ko yung,
Kasi pag masaktan yung young people ko, masaktan din ako. Member ko yan eh. Member ng church namin yan. Nag-invest kami sa buhay na yan para na-build up ng ganyan. Tapos, one day, sasaktan mo lang. Ay, Brad, managot ka sa akin. Laro hunta ni. Kay masakit ba yan ba ng emosyon? Hampangan mo. Hampangan mo lang iban, wag lang emosyon. Tama? Nasaktan gani ng hayop si paon mo, hibi gani na, gawangal gani ng hayop yan. May emosyon gani yan, tao pa. Amen? So, klaruhin natin ito. Kay feeling ng pinag-usapan dito. Kayo din mga babae, piliin nyo rin yung lalaki. Di ka mo pataka kay may hitsura, gwapo, birada na yun. Hindi. Kay basin, mag-regret ka mo. Hibi-hibi, Pastor. Unano ka, Pastor. Te, mirisi. Advisean ka sa to, gagapati. Amen? Sabi ko, kung proper na edad, bad, okay, go ahead. Di ako tutol. Basta klaruhin nyo lang relationship ninyo. Good example kayo. At mag-ingat kayo lang. Higit sa lahat, mag-ingat kayo. Kaya ang temptation, andyan. At sabi dito, follow righteousness. Ano ang righteousness? Basahin Bible. What is that? Faith. Sunod. Charity. Next. Peace. With that, call on the Lord out of pure heart. Pure heart. Hindi impure. Dapat totoo, dapat sincere. Ganun dapat. Okay? Yun ang dapat sundin ng isang youth. Faith, charity, peace. In fact, sabi pa ng isang passage sa Scripture na dapat be an example. Be an example. In faith, charity, faith, in purity. Sabi sa isang passage doon, Timothy pa rin yun mga kapatid. Distance. So dapat, okay, ano pa? Dapat nating i-avoid. Verse 23, but foolish and what? Unlearned questions avoid, knowing that they do gender stripes. So iwasan daw natin ang mga foolish at unlearned questions. Yung mga tanong na walang kwenta. Mga foolish and unlearned questions, may mga taong ganon. So mag-ingat tayo. May isang pastor sa Maynila, kilala, na basher sa, negative talaga siya sa right division. In fact, silang Pastor Anton, number 1 ito na critic. Evangelist Joey, okay? Number 1 siya critic. I don't know kung kilala nyo. Rian Puentes. Ngayon, gipatulan niya ang isang debatidor na pari sa Bohol, si Darwin Gitgano. Lately lang, nakipagdebate siya. Sinong ga-compile sa Bible? Nasa Bible, bawal makipagdebate. Avoid gender stripes. Maliwanag ang Bible. Sabi pa niya, verse 16, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Bakit? Kasi ito si Himeneos, mga debatidor ito at saka si Pilatos. Kaya gisabihan siya ni Paul, ingat ka dyan kay mga profane yan, mga profane babbling. Huwag ka mag-entertain, Timothy, yung dalawang tao na yan, itong si Himeneos at Pilatos. Giwarningan siya ni Paul, si Timothy. Ngayon, pastor sa Baptist, makipagdebate. Nag-gain mo man, nanalo ka, pero di mo siya nag-gain. Siguro nanalo ka sa debate, pero yung gidebate mo, di mo siya nag-gain. Okay? Hindi yan ang solusyon, kapatid. Amen. Ang totoong Baptist, umiiwas sa debate. Kasi ang salita ng Diyos hindi dapat pagdebatihan. I-share mo, pero ayaw niya, leave it. Amen. It's okay kung ayaw mo maniwala, but never makipag-diskusyon ka sa kanya. Nga mag-argue na kayo, ganito, tapos may kantsawan. Ganun na yung debate.
hindi na nalulugod, hindi na glorify ang Panginoon. Anong sabi ni Lord? 1 Corinthians 10:31, whatsoever you do, whether you eat or drink, do for the glory of God. Do all for the glory of God. Kayo may kumain at uminom, so meron palang bagay na kahit pagkain, Brad, nakaglorify sa Panginoong Diyos. Oh, paano naman yung kumain ka, pastor, na hindi ka nakaglorify sa Panginoon? Yung kumain ka, tapos may kasama ka, di mo tinirhan, Brad. Oh, hindi yun nakaglorify kay Lord. Inubos mo yung ulam. Yung isa, naghatid lang ng membro, pagbalik, wala nang ulam. Oh. Paano nag-glorify si Lord doon? Oh, sabi niya, whatsoever you do, whether you eat or drink, very particular si Lord, do all for the glory of God. Gawin niyo sa kaluhatian ng Panginoon. Distance. Amen? Oh. No? Flee youthful lust. And then, of course, panglima at panghuli. Amen? Oh. Declare. Declare. Okay, tingnan niyo po. Verse 24. Verse 24. 24. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach, patient, in meekness, instructing those that oppose themselves. So yun dapat ang servant of the Lord. Dapat gentle, dapat up to teach, pangatlo, patient. Tapos ano pa, 25, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. So, ano dapat? Oh, teach. Oh, i-declare niya. I-ano natin? Ituro, mga kapatid. Dapat up to teach ang servant of the Lord. Dapat siya, patient. Ano pa? Meek. Oh, ano pa siya? Gentle. Oh, gentle. Tapos, i-declare niya, ano daw? Repentance. Gimension ang repentance. And by the way, gusto ko itong stress. Ano ang biblical repentance? Hindi yung turning away from sin. Hindi po yan ang repentance. Kasi ang meaning ng repentance, Brad, is a change of heart and a change of mind. Ano ang meaning, ang definition, Brad? Andiyan sa 25, acknowledging of the truth. Yan. Maliwanag sa Bible that acknowledging to the knowledging, repentance to the acknowledging of the truth. Gi-acknowledge mo ang truth. Alright? Let me give you example. Ito blow. Tama, blow? Blow ito, blow. Blow. Ang paniniwala mo dito, puti. Sabi mo, puti yan. Yan, puti. Hindi, sabi ko, blow ito. So, gi-insist ko, ito ay blow, which is tama. So, later on, ang mindset mo nung una, ang pagkilala mo nito, ang pag-acknowledge mo, puti. Pero later on, sabi mo, oo nga, hindi pala yan puti, blow yan. So, that is repentance. Nag-change na ang mind mo. Gi-acknowledge mo na ito ay talagang blue, hindi puti. Nung una, paniniwala mo, hindi, gina-insist mo, puti yan, puti yan. Pero later on, nag-change ka, no, this is blue. Oo nga, tanggap ko na blue pala yan. That is repentance. Acknowledge mo ang truth. Okay? Ang old belief mo, gigibuwi mo. Ang old conviction mo, gigive up mo, at gi-acknowledge mo kung ano yung truth. That is repentance. Hindi yung turning away from sin. Mag-stop na ako, isikway ko na, di na ako magkasala. Lord, biyaan ko na ang sala. No, walang ganun. That is good works. At sinong tao makagawa na, hindi na ako makasala, biyaan ko na ang sala, mag-stop na ako pagkasala. Sino ba? Mula nung na-save ka, sinong nakabiya sa sala? Mula nung na-save ka, hanggang ngayon, wala ka bang kasalanan? Hello? Walang tao na kaganon. Ang biblical repentance is an acknowledging of the truth.
Tanggapin mo kanong katotohanan. Okay? Yun ang sabi ni Paul. Acknowledging, i-declare natin. I-declare natin. Kaya may mga tao magsabi, liberty, why na nagapatis ang repentance? Mali. Depende sa repentance na sinasabi mo. Kung sabi mo, repentance, turning away from sin, that is wrong. Walang taong ganon. But we believe on biblical repentance. Acknowledging of the truth. So dapat, mga kapatid, i-declare natin. Amen? Declare natin. We need to teach. We need to be patient. And we need to be gentle. As, sabi ng Bible, as servant of the Lord. In doing so, we will be approved unto God. Amen. We need to divide the word of truth. We need to depart from iniquity. We are told also to develop our service by purging, by cleansing, and we need to keep distance from lustful lust, youthful lust, and we need to declare the word of truth. Amen. All right? So I hope and pray na by isa sa mga successful na mga gimentor ni Paul, mga youth pastor si Timothy. Bakit? Kaya nakinig siya kay Apostle Paul. Ang maganda kay Timothy, kay willing siya magpaturo. Hindi siya sabi na, alam ko na yan, maliit pa ako, Christian ako, alam ko na yan, si lula ko at si mama ko nagturo sa akin. No. Hindi siya. The more siya ginaturuan ni Paul, the more niya gina-embrace ang turo. And successful po, mga kapatid, ang ministry ni young Timothy. Bakit? Kasi meron siyang humble heart. Praise the Lord. Amen? Approve unto God. Gusto natin maging approve unto the Lord. We need to follow the principle from the Bible. And I believe, mga kapatid, okay, the more pa i-bless ang ating ministry. Shall we all stand, please? And let's close our eyes. Loving and eternal God, thank you so much, Lord, ngayong hapon. Salamat sa short reminders, message, Lord, na nabasa namin, chapter 2, na nag-remind sa amin, Father God, na meron kaming mga bagay, Panginoon, na dapat naming gawin in order na maging approved unto God kami. Number 1, yung mga few things, Father God, we need to have a proper understanding, proper approach, proper, Lord, na method how to interpret the Bible. Because we believe there is no contradiction in the Bible. All the Word of God has its own way, has its own message, at wala pong controversial. All we need to do, Father, is that we need to put in a proper place. Kanino ba siya sinulat? Para kanino siya, Lord, i-address. Kaya, help us, Lord, na hindi kami maging negative kaagad, na ang aming mindset, ibang doctrine. No. There is no new doctrine, Lord, na aming pag-aralan. This is an old doctrine galing sa kay Jesus Christ na itinuro sa amin. All we need to do is humble lang kami, Panginoon, and we need, Lord, i-ask namin ang guidance ng Holy Spirit upang siya ang magturo sa amin, Panginoon. Bless this church, bless the brethren, the people, the members of this church, na more pa kami maging, Lord, magkaroon ng more desire sa pag-study ng Bible because tinuruan nyo kami, gi-encourage nyo kami, binigyan nyo kami instruction, study to show thyself approved unto God. So, Lord, maging studious pa sana kami so that ma-appreciate pa namin lalo ang iyong salita. And this afternoon, help us, Lord, especially our young people, to keep themselves pure, lalo na, Lord, ang may mga relationship at nagbabalak pa lang. I pray for them. Lord, help them, keep them. Lord, ma-preserve nilang kanilang purity, mapababae, mapalalaki. Panginoong Diyos, na what a blessing they will face, they will get married someday, na greatest nila, Lord, na i-offer, maging gift sa kanilang future husband, future wife, ay ang kanilang purity. And help also this church na ma-maintain namin aming purity doctrinally, Panginoon. Oh Lord, na hindi kami mag-compromise, huwag naming itolerate kung ano ang mali. We need to preach hard about sin because sin, Lord, okay, Lord, ang siyang put us into shame someday. Kaya, I pray for our young people. Help them, keep them pure, and Lord, maging fit po sila someday, suitable, prepared for the Master's use. Thank you again, Father, and this afternoon, I hope and pray, kami po na-remind uli. At mabaon sana namin ito sa aming pagpapatuloy as we wait for your coming, especially the rapture. We love you, Lord. We thank you.
As you bow your head and close your eyes, mga kapatid, brethren, I believe na tayo po'y na-remind ng Word of God. I do not know in what area nangusap ang Panginoon sa buhay mo. In point number 1 ba, sa divide? I do not know sa distance, sa depart, o declare. But maybe there are things in life na dapat nating isabi, ilapit sa Panginoon. And young people, especially mga youth natin, gusto ng Panginoon na tayo ma-preserve. Gusto ni Lord ma-preserve ang life mo. Kasi gusto ni Lord gamitin ang life mo for His glory and honor. You need the Lord para ma-preserve ang iyong purity. You need the guidance and help of the Lord. You need the grace of the Lord para ma-maintain mo po ang purity sa life mo, sa pag-aaral mo, sa Christian life mo, and many other things. Ngayong hapon, pwede ka ba kahit mga men, kahit mga tatay, kailangan natin lumapit sa Panginoon. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Can you come? Can you come? This afternoon, can you come and pray together? Let's pray together. Lord, salamat po sa reminder. Salamat, Lord, sa message. Nag-remind sa amin about the Word of God. Salamat, Lord, na ako po ay na-caution. Ngayong hapon, tulungan niyo po ako by your grace na sana po ilayo niyo po ako sa anumang temptation sa buhay na darating sa aking buhay. Gusto ko ma-preserve ang life ko as Christian, as member of Liberty Bible Baptist Church. Amen. 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 Kailangan natin, mga kapatid, ang gabay at tulong ni Lord. Di natin kaya ito kung wala siya. Di mo kaya yan sa sarili mo. You need the help of God. Amen. Loving Father, we once again thank you ngayong hapon, Panginoon, sa short reminder na inyo pong binigay sa amin. Thank you po na willing kaming ma-acknowledge sa mga buhay namin, in what area man kami, Lord, nag-fail sa inyo. And thank you po na may Word of God na constantly nag-remind sa amin, Lord, upang kami ay makaiwas sa mga bagay na pwedeng makapahamak sa amin. Kaya tulungan niyo po kaming lahat, mga nanay, mga tatay, mga young people, estudyante namin. I-preserve niyo kami, Lord. Ayaw namin na magkaroon kami ng problema, Lord, sa aming church, sa aming family, aming testimony. And like Timothy, Lord, help us na we need to flee youthful lust. I pray for our young people na ingatan niyo sila, Panginoon, sa may mga relationship, at magpasok sa relationship, help them, Lord, na ma-maintain nila ang kanilang testimony and purity. Thank you for everything, Father, and I hope and pray as we face another week, this week, Lord, tomorrow, bigyan nyo kaming lakas sa mga challenges naman aming kaharapin, mga trabaho, mga magninegosyo. Lord, help us, give us wisdom sa mga dealings namin, mga transaksyon namin, mga taong aming kausapin, i-approach. Lord, please give us wisdom and knowledge ng lahat na ito, Lord, it will give glory to your name. Salamat for the success. Thank you sa opportunity nakashare ng gospel ngayong umaga. Salamat sa first-time visitor. I pray na maging meaningful sa kanila ang pag-visit nila sa church na ito. Na one day, may Liberty Baptist na nagturo, nag-instruct, nag-explain sa kanila ng simple plan of salvation. Thank you, Father. And all these things we ask, we pray, and we thank in Jesus' name. Amen. And